Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne. Today, tara pag-usapan nga natin itong pagkakaso di umano ng mga 38 noisy. Siyempre, alam ko yan na magyayari yan. Alam, sabihin ko sa inyo agad. Dapat may element of surprise para kay Congressman Ace Barbers. So, ang tanong dyan, sa tingin nyo sila lang mag-file ng kaso? Balita ko mag-tour of the Philippines kung Ace Barbers kasi first leg pa lang ito ng kanyang kaso. Okay guys, happy Friday to everyone. Sorry, hindi tayo nakapaglagay ng araw. I think it's been busy. No, last week. Una-una nakagat ako ng aso. I've been going in and out of the doctor's clinic para sa akin mga injection. So, accidentally lang naman yung pagkakagat sa akin na akin. For me, hindi naman yung sinasa siya. And based on our observation, she's really good. And by the way, she's also pregnant. So, anyhow. So, dito muna na tayo. Pag-usapan natin. So, nagsampa na nga po ng kaso ang mga political content creator. Ulitin ko guys, no? Kami po ay hindi vloggers. No? Nakakatawa nga kasi, di ba, si Dr. Lorraine Banoy, she's not a vlogger. Oh my God, for God's sake. Hindi po yan vlogger. Wala pong vlogger ni isa sa amin. Si Chrisette Chu, hindi rin po vlogger. Nakita niyo ba nag-video yan ng sarili niya? No. Even si Sir Mark, no? Lopez, hindi po siya vlogger. Si Sir Jonathan Morales, hindi vlogger. Si Ma'am Cathy Binag, hindi vlogger. Wala po sa amin vlogger. Ulitin natin yan. Wala po sa amin ang vlogger. We are content creators. Ang aming target audience are mga tao na interesado sa usaping politika at governance. Okay? Ang tawag po sa amin, commentators, reaction, yung nag-create po kami ng reaction video. So more often than not, kaming pinatawag, makikita nyo naman, laging naka-anchor sa mga issues na lahat po tayo ay nag-absorb. Okay? Lahat po tayo napapanood na nakikita. So hanggat hindi yan lumalabas sa media or walang pinangahawakan na ebidensya, itong mga to, diba? Lalo na itong mga dating nasa noong pa man, no? Na ni PRRT. Somehow, meron silang kahit paano alam sa nangyayari sa loob. And yet, they always choose not to speak out. Except kay Maharlika, di ba? With Maharlika kasi, siya ang tinaguran nating whistleblower. Mahilig niyang ikwento or isiwalat, no? Yung mga ipinaparating sa kanya ng mga taga-loob. Kaya kung mapapansin nyo, dyan sa PCO, di ba? Naglinis di umano para maglagay ng mas matinding kalat. Anyway, so, pahinga natin dito si Dr. Lorraine Banoy. Tapos nakakatawa, titignan din natin yung mga naging reaction. Yung statement ni Ace Barbers. Is worth every fight and everything that we put into it. And I want for future generations to look back at this time when that right, that freedom has been endangered by people who are in power, and that they will see that we fought for it. Gusto ko din mag-recalibrate tayo ngayon kasi ang nakikita ko ngayon, yung pagmamalabis ng mga nasa poder ngayon. Meron akong short stint sa gobyerno. Maliwanag sa akin noon kung anong ibig sabihin pag may hawak ang kapangyarihan. Hindi ito ginagamit para pagbuhatan ng kamay ang mga ordinaryong mamamayan. Ginagamit ito para depensahan, protektahan, at pagandahin ang buhay ng mga Pilipino. Hindi ito ginagamit para patahimikin, para sirain ang mga buhay namin, mga reputasyon namin. For instance, me, no? Ang ipinamana lang sa akin ng tatay ko ay yung malinis na pangalan niya. Kahit yon, ninakaw ni Ace Barbers sa akin. Ang tatay ko was a justice of the Sandigan Bayan when he retired. And he was incorruptible. Hindi nagnakaw ng kahit na isang sentimo sa Pilipino ang tatay ko. Pero ngayon, bigla siya, dahil sa sinabi ni Ace Barbers, bigla siya nagkaroon ng anak na corrupt
na nabayaran. Hindi lang bayaran ng kung sino-sino, kundi bayaran ng mga kriminal, pogo at narco na mga sindikato. Yan ang tinuring sa akin ni Ace Barbers at sinabi niya ito hindi lang sa isang maliit na grupo, kundi sa mainstream media. Naka-headlines pa ako ng Crappler. Na ako pa hin-headlines ng Crappler noon. Nanay ako, mga anak ko mga scholar. Asawa ko scholar ng PMA. Bigla na lang nagkaroon sila ng nanay na narco vlogger at pogo vlogger. Ganyan ang ginawa ni Ace Barbers sa akin. Doktor ako, writer ako. Na ang essence ng pagiging manunulat ko ay ang katotohanan. Hindi gagalaw ang ballpen ko, Mr. Ace Barbers, kapag hindi katotohanan ang sinasabi ko, katotohanan ko. Pero ang ginawa mo, tinanggal mo lahat yon, everything that is precious to me, the gift of a good name. Ang mga tatay ko hindi nagnakaw sa Pilipino at pwede kong sabihin yon at walang kokontra sa akin kasi totoo yan. He was never part of the most corrupt budget in the entire country's history. Never. He was a congressman as well. So that one, Ace Barber stole from me and I think he has to be made accountable for that. Okay. So, dun sa sinabi ni Attorney ni Dr. Laribado, meron bang mali sa sinabi niya? Unang-una sa lahat, sabi nga ni Ace Barber sa mga interviews niya, okay, once na tinatanong siya, how were you able to qualify these people? Ang sagot niya lagi, teorya at suspecha nila dahil it looks like we are organized. Okay? Diba? Tingnan natin yung sinabi ni Ma'am Joey. Alam mo, sa totoo lang, natuwa ako, natouch ako dito sa sinabi ni tawag dito, ni Ma'am MC. Diba? Sa aking bilang mga leader ay para sa ikabubuti ng paulit-ulit ko yung sinasabi, kaya gusto kong sagutin to dahil paulit-ulit kong sinasabi to sa aking social media account. Let's multiply. Huwag tayong manahimik kasi alam ko na mangyayari to. Diba? Na iisa-isahin kaming patahimikin. At mas madaling patahimikin ang iilan lang. Pero pag tayong lahat nagsasalita na o mas marami na ang involved, mas marami na ang may tapang na magbigay ng opinion at maglahad ng mga impormasyon, well, hindi naman siguro nila tayo kaya lahat tawagin sa congressional hearing at hindi rin naman siguro magkakasya sa kulungan. So mahalagang sabay-sabay tayong magsalita, magbigay ng opinion, at bantayan ang mga nangyayari ngayon. Let's get ourselves better informed and get involved. Wait, can I add? You know what? Here's the thing. A while ago, I was talking to my dad. We were talking about the South China Sea issue. Sabi ko sa kanya, you know what, Dad? If you open your mouth and your bases are doon sa mga sinasabi ng mga administration, take the hit. Diba? If they really want to make sure na walang mananakop, walang aangkin sa EEZ natin, bakit single out nilang China? Knowing that hindi lang naman China ang sumasakop ng EEZ natin. Kasi nga sa under our EEZ, nagkakaroon ng overlapping sa ibang economic zone, exclusive economic zone ng ibang bansa. I don't know if they have that so-called economic zone sa kanilang mga bansa. I'll give you a very good example, ang Vietnam. How come we're not talking about yung ginagawa ng Vietnam? We're only talking about yung ginagawa ng China. With China, may pinaglalaban sila. Ano pinaglalaban nila? Historical rights di umano nila. Pero ano ang pinaglalaban naman ng Vietnam? We're not talking about other countries na sumasakop din sa ating EEZ. Bakit ganon? If yung sinasabi ni Bongbong Marcos, na wala siyang pakakawalan na teritoryo ng Pilipinas sa ibang bansa, then dapat gawin mo yan sa lahat ng bansa who's trying to occupy our EEZ. Hindi nga lang who's trying na who are already occupying our EEZ. Not only China. I'm okay with that. No? Wala naman akong problema doon. Pero if they want to talk about
something like that, then dapat i-cover mo lahat. Bakit China lang? Knowing that ang Vietnam, no? I think they're trying to cover about 22. With China, 9. Kaya sabi ko sa tatay ko, you know what? You open your mouth, make sure na inalam mo lahat ng tungkol sa ABC ng Pilipinas. At saka yung mga sumasakot kung gustong sumakot sa mga ABC natin. Then we can talk. Let us educate each other. Let's not even debate about it. Let's not argue about it. Let us educate each other when it comes to the historical rights ng China, when it comes sa mga kiniklaim ng other countries. Dapat maging fair tayo. Diba? Kung yung pinaglalaban natin yung mga karapatan natin against sa China, then ipaglaban din natin yung karapatan natin sa ibang mga bansa na sumasakop sa EEZ natin. Diba? At pag pinag-usapan natin yan, pag kinagti natin yan, sasabihin nila pro-China ka na agad. Diba? Look at the narratives of these stupid people. Gusto nyo ba, whenever you open your mouth and you talk about the South China Sea, na kumuha kayo tama? Diba? Hindi naman natin kailangan maging expert. We just need to know things and be fair. Diba? Sa panghuhusga natin. Pakinggan natin yung sinabi ni KLC Rito. That. Kasi baka iniisip ni Ace Barbers kami mas konti kaysa dati. I hope he likes traveling because the others are suing in their districts and cities. I hope you like traveling. That's what I'm saying. Napag-usapan na rin yan na some of them, ito Metro Manila pa lang itong mga to. Some of them will be filing in their different provinces. So kung sino-sino man yung sinagasaan ni Ace Barbers, magpa-file po sila sa kanya-kanya nilang mga page. Kasi yung pagpapatawag nila sa Congress, sa totoo lang, no, based dun sa kanilang what do you call that, House Rules. Nakalagay din doon na pwedeng singilin na mga iniimbita galing sa probinsya ang House of Representatives. So mga cost, probably the travel cost coming from, di ba, coming from Davao, yung Morenes from Davao. Claim plane ticket, taxi maybe, housing dito sa Manila while they're doing this and that. No? Ito na lang, magtataka kayo eh. Kay Dr. Richard Patay. Diba? Which is number 42 sa Balong Taon na Taran. Tingnan yung mga videos niya. Bakit siya ipapatawag? Was it only because he was identified as a Duterte supporter? Out of the 42 na ibita nila dyan, 38 of them are Duterte supporters. Aligned Duterte supporters. Hindi lang magta-travel itong si Ace Barbers. Mamumulubi siya rito. May nakita nga ako, 2 billion daw eh. Diba? 2 billion ang hihingin na damages. Tamang-tama kasi ito din yung gusto kong sabihin. Ito din yung gusto kong sabihin kanina. Sabi nga ni KLC, we are just an example. Kami yung noisy 37, kami yung maiingay eh. Kung hahayaan namin na patahimikin kami dito, kunwari, tumahimik kaming lahat, mas madali yun. Hindi na natin kayang magsalita pa. Kasi next time na maging may noisy na naman, gagawin lang nila yung ginawa nila sa amin. And wala na kaming karapatan, hindi na namin magagawang magsalita. Kasi uulit-ulitin lang, it's a never-ending cycle. Pag may nagsalita, i-invite ka lang sa House of Representatives. Nandito kami para sa simula pa lang, pigilin na agad yun. Tapusin na agad yun. Nandito kami para sabihin na kami pa lang, dito pa lang, wala nang ibang mabibiktima to. Kaya importante na parang tren eh. Diba? Hanggat walang nagbe-break, walang nagsasabing tama na, walang nagpapara, tuloy-tuloy lang yan. Baka nga pabilis pa yan ng pabilis, paabuso ng paabuso. Masasagasaan ang pwedeng masagasaan. Now, dito pa lang, sa una pa lang, samahan nyo na kami. Kasi
Kung hindi kami, kung mapatahimik kami, there will be a time na baka ikaw, kapatid mo, pamilya mo, kung kaya nila sa amin na maiingay, paano pa ikaw na iniisip nila na walang boses? Can I also add to that? When we were discussing what was happening to us, tao lang din naman sila. Kasi ako sa mga ugali ko, joke. But people were affected because their families were affected. Diba? Their jobs are affected. Mabilis naman mag-sorry, mabilis magtahimik. Pero everybody here, we're in agreement. All of us were in agreement na this is a burden. Burden siya of responsibility. Kami yung unang ginawan ng ganito ng Congress. If we fold, it will dictate how the rest of the Philippines will respond to the bullying of those in power. If tumahimik kami at natakot kami, then kami nga natatakot ng iniingi namin. Ano pa kaya yung regular Filipino? So, actually, oo naman, we're affected, but we are also feeling the burden of responsibility that what we do, how we choose to respond to this, will set the course for the Filipino. Hindi lang kami, mga anak namin, mga ano namin. So, right now, we're doing this so that alam ng mga tao at alam din ng mga abusadong kongresista at those in power now and in the future that there's a way to yung legislative overreach nila, yung abuse of power nila, there's a way to respond to that. We have courts and we the people, we are more powerful than any politician. We have to remember that. And guys, no, you have to take note as well that pinapasagot na ng Supreme Court tawag dito TRICOM doon sa sinampa naming petition against sa kanilang hearing. No? So kung walang basehan, no, kung walang yung final namin, baka hindi na pasagutin ng TRICOM. Baka yung binasura na lang yung outright. Baka. But part of the what do you call that? Due process. Hinga talaga sila ng komento tungkol sa sinampa namin. So we'll see from there. Okay? Tapos, mas lalo pang mapapalakas yung sinampa namin dahil nagsampa na ng kaso, no, criminal case, ang mga kasama namin. Okay? Ang tanong, sino-sino ba ang involved dyan? May mga kasama rin sa nagkaso dyan na wala dyan sa press court. Ang tanong, sino sila? Ngayon, punta tayo sa naging reaction ni Ace Barbers. Dito, lalong diniin ni Ace Barbers yung sarili niya. Ayon nga sa post ni Manila Standard, ang sabi di umano ni Ace Barbers, if those who filed the libel cases against me all felt alluded to us on Norco Vloggers, then it would seem and interpreted that that indeed they are. Diba? Hindi ba naiintindihan ni Ace Barbers? Kaya ka nga kinakasuhan, boss, is because hindi nga totoo yan. And yet, lalo mo lang pinatotohanan na sila nga ang pinapatungkulan mo. Diba? Oh, bakit kayo masasaktan kung hindi kayo guilty? Bakit ka nagre-react kung hindi ka rin guilty? Diba? I always abide by the constitutional provision of the free speech and expression, but this cannot and should not be used as a license to besmirch people's reputation and throw expletives at their subjects, concoct false and fake narratives and propaganda lines. Ikaw na rin ang nagsabi. This cannot and should not be used as a license to besmirch. Pero anong ginawa mo sa amin? Diba? So, na-back to you ka kaagad. Na-back to you katuloy ng mga pinagsasabi mo ngayon. And I firmly believe that they are not doing it for free.
Diba? Maliban dyan. Kaya sabi ko, ito pa, I did not name names. Might be an admission of guilt. Kung ako dapat kay Ace Barbers, kumausap na siya ng abogado before siya dagdag. Because there are also people who are in the process of filing libel cases against you. Pero dahil dito sa mga pronouncement mo, ididiin mo lalo ang sarili mo. Diba? Sige nga. Tingnan mo yung sinabi rito ni Ace Barbers. Kaya nga tatawa ko eh. Kung hindi siya bothered, sabi niya hindi daw siya bothered. Pero sabi dito, this is peer harassment. Paano naging harassment? Yung mga natatanggap na death threat ng ibang kasama namin. Hindi ba harassment yun? Dahil yun sa mga sinabi mo. Dahil yun sa pinarating mo sa mga tao. Na yung mga DDS vloggers, di umano, ay mga narco at pogo vloggers. Hindi pa nga kayo nakakausad sa utang ng asawa mo na sabi mo, it's a purely harassment case. Paano ka harasin yan? Ikaw yung single-handedly harass us. Sa paanong paraan, sir? Sa pagtawag mo sa amin ng narco vloggers, pogo paid vloggers, China propagandists. Hindi ko nga pinag-uusapan yung South China Sea. Dahil napakalawak ng usapin ng South China Sea. Diba? I did not name names. Tapos sasabihin mo rito, who should him feel over narco-trafficking? Isn't bothered one a bit by the libel cases that certain vloggers have filed against him. Diba? And yet, kung babalikan natin yung statement mo rito, kayo natanungin ko guys, sa mga pinagsasabi dito ni Ace Barbers, mukha ba siyang hindi bothered? May mga nagtanong nga, si Ace Barbers lang ba kakasuhan? That I don't know. That I don't know yet. Diba? Hindi natin alam yun. Kung anong plano ng iba. Kaya sabi ko kung si Atty. Zuleika Lopez nag-file ng kaso sa ethics committee, malamang, hindi na to kayang gawin ng mga kongresista. Sino na na-file ng mga ethics complaint? Dan Fernandez. I think may nag-file din ulit ng complaint sa ombudsman. Diba? Kung hindi bothered dito si Ace Barbers, bakit salita siya ng salita? Tingnan mo nga I'm gonna give you a very good example. Dan Fernandez, diba? Pinala ng ethics complaint ni Atty. Topacio. Pinalakan niya lang isang interview. That's it. Wala siya masyadong sinabi. Itong si Ace Barbers, putak ng putak. Ito okay lang naman yan. Part yan ang kanyang ng freedom of speech. Pero the more na nagsasalita ka, every single thing that you said can be used against you. Gaya ng sinabi mo rin. Definitely, may nakuha ng May nakuha ng copy niya. Na-forward din sa private prosecutor. Ang tanong, sino ang private prosecutor? Balita ko, tumatakbo rin sa Congress ang private prosecutor ng 27 years. Diba? Meron ka bang 2 billion Ace Barbers? I think meron siguro.
kaya mo bayaran yung moral damages, yung mga damages ng bawat isa na nag-file ng kaso sa iyo. Diba? Hindi mo nga sila pinangalanan nung una. Ngayon, mas lalo mong sinurface. Kaya ka talagang natatawag na stupid ni, ni Sir Mark Lopez. Because you are. You really are. No? Lalo mo lang dinihin yung sarili mo, boss. No? Sa mga sinabi mo. Plus, hindi naman magpapal ng kaso yung mga yan kung wala silang pinahahawakang matindi mga ebidensya dapat sa diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na yung point of view nyo tungkol dito sa pinag-uusapan natin. Sa tingin nyo ba, una, hindi ba bothered dito si Ace Barbers? Sa tingin nyo ba yung mga sinasabi niya, pwede rin magamit laban sa kanya? At pangatlo, dito sa mga naging statement ni Ace Barbers, iba't ibang interviews niya. Sa tingin nyo ba, madidiin siya lalo dyan sa kaso ng cyber libel ng 37 days? Enjoy na lang din ni Kong Ace yung kanyang tour of the Philippines.